Nanindigan si Bamban Mayor Alice Guo na inosente siya at nangakong ipagpapatuloy ang pagdepensa sa kanyang integridad at pagkatao matapos suspendihin ng ombudsman kasama ang dalawang iba pa sa loob ng 6 na buwan dahil sa malakas na ebidensya na nagpapakitang guilty ang mga ito. Sa isang statement, sinabi ni Guo na iginagalang nito ang legal na proseso at tinatanggap ang desisyon ng ombudsman. Iginiit din ng alkalde na nagsilbi siya sa kanyang bayan at sa kanilang mamamayan ng may integridad. Naniniwala din si Mayor Guo na pagkakataon nito para linawin niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Nakahanda din siyang makipagtulungan sa mga autoridad para masiguro ang katotohanan at hustisya. Sinabi din ng Bamban Mayor na lubos siyang nalulungkot sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya at idinaing ang pagkondena sa kanya bago pa man marinig ang kanyang panig. Giit pa ng alkalde na paglabag umano ito ng kanyang karapatan bilang individual at bilang lider na iniluklok ng mga botante ng Bamban. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Guo na si Attorney Nicole Jamila na biktima ang alkalde at hindi makatarungang idinawit sa mga isyong nag-ugat umano sa regulatory responsibilities ng PAGCOR. Ipinaliwanag niya na ang pagbibigay ng business permit sa Pogo firm na Zun Yuan ay sumunod lamang sa umiiral na proseso at protocol, kabilang ang sa PAGCOR, at ang kabiguan ni Guo na agad na bawiin ang business permit ay alinsunod sa due process na kailangang sundin. So, ano lang, medyo hindi siya dun sa books part, doon siya sa ano. More on pakikipag-usap lang talaga sa gobyerno. Baka yun ang ano niya. More on licensing. Ganun. Anyway, tuloy natin. Initial stage lang ng initial stage ng incorporation ng kumpanya. At lahat po yan, legal na nakuhanan ng dokumento sa SEC, sa PAGCOR, may endorsement po galing sa PAGCOR, at na-register rin po sa BIR. Oo, hindi. Ayun. Walang question doon sa legality nung Pogo kasi may batas na yan eh. May batas na yan lahat. But, alam nyo mga kotsero, it doesn't mean na porke legal yung isang korporasyon, it means that they are not engaging in illegal activities. Sa Tagalog, hindi porke legal yung negosyo, ibig sabihin, lahat ng ginagawa nila doon sa loob, legal. Paano kapag mayroong mga illegal na bagay na ginawa, tulad ng human trafficking? Masasalo ba yun ng certificate of incorporation nila? Hindi. Nasa purpose ba yun ng kanilang certificate of incorporation? Primary and secondary purpose? Primary purpose, human Pogo. Secondary purpose, human trafficking. Diba? Walang ganun. Hindi kayo bibigyan ng SEC ng certificate of incorporation pag ganun. Ano ba? Huwag nyo naman kaming utuin dito. Kasi parang sinasabi niya na, legal yan Pogo na yan kasi kumpleto yung papeles. Wala problema doon. Legal naman talaga kasi kumpleto yung papeles. But it doesn't necessarily mean that the corporation cannot engage in illicit and illegal activities. Of course, mayroong, nahulihan na nga, human trafficking. Yun nga yung naging cause kung bakit naimbestigahan niyang si Alice Guo. Dahil dun sa human trafficking. Dahil dun sa human trafficking. Ay nako, parang nilulusot pa yung Ang problema sa effort niya para ilusot yung sarili niya dito sa kontrobersya na to at ipagtanggol si Mayor Alice Guo, parang lalo pang nagiging questionable lalo yung pagkatao niya. Kanina po nabanggit ninyo, makatagal na kayong magkasama ni Mayor. Totoo ba hindi sa pagbibiro, totoo bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang building or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira, as in doon mismo nakatira. Na pag masdan ko kung yung mga sa operation niya, pag tumatanggap siya ng mga, nakikipag-usap siya sa mga veterinaryo, mga doktor, nutritionist, mga bankers, mga suppliers, pati na yung mga corn farmers kasi may sarili silang gilingan ng mais. Sila ang gumagawa mismo ng pagkain ng mga baboy. Ayun. Itong farm pong ito, yung sa Bamban po ba ito? O yung dyan sa may Concepcion Tarlac? Concepcion po. So, paano sila punta ng Bamban? Alam ko may, hindi lang po kasi isa-dalawang babuyan yan eh. Yun po, kaya meron din siya. Pero hindi ko na po nakita yung farm niya sa Bamban. Ang hirap mo magtanggol. Ito siguro huling katanungan ko sa inyo. Sa lahat po ng mga naglalabasang mga impormasyon, buti na papayag namin kayo na lumutang. Ano pong naging dahilan po ninyo, Ma'am Nancy? Malaga kasi na malaman ng lahat na
yung pagkakakilala ko sa pagkatao ni Mayor, hindi po siya talaga, sabihin natin na yung mga sinasabi nila na spy. Kilala ko ang pagkatao ni Mayor. Matulungin yan, hindi yan plinanta lang na para mag-spy. Okay. Yes. Ano, ituloy po ninyo, Ma'am Nancy. Yung may tiwala po ako sa kanya at personal na pagkakakilala sa pagkatao niya, pati sa mga aspeto ng kanyang buhay at pamilya. Ayun, kung sakali po na huling katanungan na po, ito talaga yung huling-huli na, sakali hong ipatawag ko kayo ng Senado para makatulong sa ginagawa nilang investigasyon hinggil sa citizenship itong si Mayora, kayo po ba ay willing enough na maghahayag po ng inyong mga nalalaman? Oo naman po. Oo naman po. Katotohanan lamang naman po ang kailangan nating malaman at malaman ng mga taong bayan. Okay, maraming salamat po, Ma'am Nancy, sa inyong panahon at God bless po. You're welcome po, sir. Thank you very much, Ma'am Nancy. Maraming salamat. Oh, wait lang. Bago natin i-breakdown, o bago tayo pumunta sa sinabi ni Win Gatchalian tungkol kay Nancy Gamo. Puntahan muna natin yung sinabi ni Mayor Alice. Si Alice Guo mismo ang nagsabi. Ayan. Wait lang. Hanapin ko lang. Ay, naka. Ayan, mga dokumento. Okay. Wait, layo pa pala nun. Ayan. Ano sinabi? At the same May 2022 hearing, Guo also initially denied that she knew a certain Nancy Gamo. who was the representative of the raided Pogo company Zone U1. Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Kala ko ba 10 years ka 10 years ay magkakilala. Woo! Ay, naka. Hindi na siya kilala ni Alice Guo. dapat nag-text mo, dapat nag-usap muna kayo eh. Diba? Dapat nag-usap muna kayo. Para mabuo yung script ng maayos. May GC. Alam niyo mga kutsero, ngayon nga, ang dali-dali na mag-conspire. Alam niyo kung bakit? Kasi meron ng mga GC. Meron ng GC, meron ng mga, tawag dito, meron ng mga Viber, Messenger, ano pa? Ganyan. Signal, ganyan. So, madali na makapag-usap. Minsan, libre pa. Basta meron kang data. Meron kang WeChat. WeChat. Ayan, may WhatsApp. Madali na. Hindi pa kayo nag-usap. Ay, naka. Ngayon, abangan natin. At sinabi pa dito ni Ontiveros, unconvinced, Ontiveros said that Guo was lying. The senator disclosed that Gamo was linked to a number of businesses under Guo's name. This constituted a conflict of interest because as mayor, Guo was also the one approving permits for her own business. Oh, yun. Yan. Ngayon, mga kutsero, since nahuli na pala nagsisinungaling si Guo, ba't hindi pa siya kinontempt? At this point? Ba't di pa siya kinontempt? Diba? This would be the perfect time to do it. Ngayon, meron ding nilabas na balita. Recently pala nung ilan ba to? Sabado yata to. May comment din to si Sherwin Gatchalian tungkol sa nanay nga. Kay Nancy Gamo. O, ito naman yung comment niya. National Advice. Okay. Sir, after I think 8 hearings po na tapos
twice dumalo si Mayor Go doon sa hearing niya. Ano ba, sir, so far yung nakikita yung conclusion na involvement ni Mayor Go, tsaka ano yung initial assessment niya sa past 2 hearings? Ang personal assessment ko, yung father niya nagsinungaling, no? Para ma-declare si Alice Go as Filipino. Dahil nung tinitignan ko yung kanyang birth certificate, dahil ang birth certificate niya, father niya yung gumawa eh. Nakasulat doon, name of father. So dapat isilagay mo doon yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya in the passport is Go Jiang Jong. No? Dapat yun ang inilagay niya. Nakasulat rin doon sa birth certificate, citizenship. Doon, meron siyang Chinese passport, dapat dinagay na doon Chinese, pero nilagay niya Filipino. Then nakasulat doon kung kailan kinasal. Meron siyang date kung kailan kinasal. Pero doon sa iba-ibang birth certificate, iba-iba ang taon ang nakasulat doon. So and this is consistent. Paano mo nakalimutan lang yung taon? Minsan 1975, minsan 1985, minsan 1995. Depende kung kailan yung trip. Across 4 birth certificates of allegedly her children. No? Si Sheila Go, si Shimen Go, at mayroong bagong na-discover taga Caloocan. Si Wesley Go. No? Si Shimen and si Wesley sa Caloocan nag-late registration. Pero nag-childhood sila sa Valenzuela. Tumira rin sila sa Valenzuela. No, tumira rin sila sa Valenzuela. Magkatabi lang kasi kami, kapitbahay kami. No, so Pero hindi mo natatandaan siya. Di ba siya natatandaan? Di mo maalala, sir. Di ba hindi maalala. So, my point there is, may deliberate and conscious effort na magsinungaling at mag-supply ng wrong information. At ngayon kasi ang birth certificate natin napakatibay eh. Yun ang basic. Yeah, it's very yun ang powerful. basic document, hiningi ng lahat. Pag kukuha ka ng passport, birth certificate hihingin. Pag pa-file ka ng candidacy, pag chinek mo, Filipino ka, pag tinignan yung ebidensya, birth certificate. It's a very powerful document. Pero napakadali naman doktorin. Oo, may sindikato din daw sa... Meron din nangyayari rin yan. Unfortunately, yung taong tumanggap ng records or tumanggap ng application na Angelito Go namatay na. No? But based on the PSA report to us, pag a-apply ka ng late registration, maraming requirements yan eh. Maraming supporting documents. Walang supporting documents. Walang attachments. Kung hindi isa lang yung certification ng NSO. No? Yun lang. By that alone, makikita mo na problematic na talaga at irregular. Saka walang nag-question sa candidacy niya nun eh. Kaya sabi ni Congress. Walang nag-question eh. Ito lang naman, pag hindi naman lumabas tong Pogo issue, business as usual naman eh. Pero sabi nga ni Soldier, status ko na lang. Ay, Waranto. Waranto. And then the mother, there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a figment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. No? Most likely, ang mother niya is also a Chinese. Dahil lumalakas ang suspicion na spy siya, which she vehemently denies. I'm not a spy. I'm a Filipino. Well, sa ngayon, with criminal syndicates, everything is possible eh. No? Hindi natin marurule out yun. Dahil sindikato to, if they can do money laundering, they can do everything. Yeah. Sir, how about sir yung yung pagkakaugnay niya sa Pogo, na-establish na ba talaga? May conclusion na kaya kayo na Yung company na talagang involved talaga siya si Mayor Go? Doon sa hearing, lumabas na merong isang babae called Yeah. Nancy Gamo. Yun. When we were looking at the documents, si Nancy Gamo is present in not all, but 3 or 4 Go-related companies. No? Siya yung nag-incorporate ng Go-related companies. Sino siya? After a while, lumabas din yung pangalan niya doon sa Junyu 1. No? Nancy Gamo rin. So, paano yung siya nag-incorporate ng Go-related companies? Biglang all of a sudden, siya nag-incorporate ng Junyu 1. So, by that alone, Connect the dots. may connection between the Go-related companies and Junyu 1 through Nancy Gamo. Patay ka ngayon, Nancy Gamo. Patay ka ngayon. So apparently, hindi lang pala siya yung nag-incorporate or hindi lang siya yung nag-asikaso ng papeles ng mga negosyo ng Go. Siya rin pala yung nag-incorporate ng papeles nung Pogo mismo. Mukhang kailangan ng mukhang, alam nyo, ang Senate, what you have to do after this, kailangan bilisan nyo yung galaw nyo, kailangan kasuhan nyo na sila sa korte, pakasuhan nyo na to. Kasi, corporations yan eh. Hindi mo basta-basta hindi mo basta-basta makakasuhan yan. Or may imbestigahan pala. Mahirapan din kayo magpa-amlak kung wala kayong kaso. So, kailangan kailangan mahuli agad. Sabi nga nila, yung piercing the corporate entity. Yun ang tawag nila dyan. Kasi kung meron ng ganyan,
Nahulihan na ng human trafficking. Dapat nga, kinasuhan na ng human trafficking yung kumpanya eh. Nakasuhan na ba? Parang wala akong balita. Dapat nakasuhan na yun ng human trafficking. Yung company mismo ha, yung company mismo. Tapos nakakatawa pa, ito. Di ba, ang nag-asikaso nga ng papeles, itong si Nancy Gamo. Ang husay-husay. Yung address na nakasulat, yung malamang sa malamang, ito yung dineclare niya na principal office ng kumpanya, ng corporation. Yung address na nakalista as principal office of the corporation ay warehouse. Walang tao. Walang tao, guys. Walang tao. Warehouse lang. As in warehouse. Anang tipaklo. So, hindi mo alam to, Nancy Gamo. Ikaw ka mo nag-incorporate eh. No person who went by the name Go lived in the area which the father of Banban Tarlac Mayor Alice Go declared in his tax documents as his residence. According to Ma'am Gonzalez's report on 24 Oras, a person at the lot which coincided with the number of the father's exact address said no Go nor a person named Wen Yi Lin lived there over the past decade. Patay. GMA Integrated News also went to Go's residence in Valenzuela, indicated in the document Senator Sherwin Gatchalian showed on Wednesday, and was told that there was no person with the name at the property. Patay. The exact lot number of the declared address of Mayor Go's father to the BIR was nowhere to be found, while only bodegas and warehouses were found in the same barangay. Wow! So, ibig sabihin, mga kotsero, yung address na inilagay nila sa... Kasi yung address na nasa BIR, dapat pareho yun sa address na nasa Certificate of Incorporation eh. Yung address na nakasulat doon, mga kotsero, ay peke. Peking address. Sino bang umasikaso? Si Nancy Gamo. Ay, Diyos ka. Sabi niya kanina senior citizen na raw siya. Pero mukhang magigisa po kayo sa hearing, ma'am. Mukhang kailangan niyo ng mag-practice. Oo, practice na po kayo. Matindi, guys. Matindi. Woo! Grabe. Isa lang kasi dapat yan eh. Nasa corporation code yan. Dapat yung address, yung principal address ng ng corporation ay indicated doon sa Certificate of Incorporation. Bakit? Kasi yun yung doon ipapadala lahat ng summons, lahat ng requirements for government compliance, etc. Lahat doon kasi ipapadala. Or kapag may kaso, doon din ipapadala yung mga yung mga subpoena, notice of hearings, lahat doon papadala. Kaso warehouse daw. Warehouse. So ibig sabihin, Miss Norma Gamo, kasama ka pa pala dito sa sa Diyos ko. Ma'am Nancy, kailangan mo pong kumuha ng mahusay na abogado po, ma'am. Kailangan niyo pong kumuha ng mahusay na abogado. Opo. Mahirap na. Sabi ni Renny, tatay ni Mayora, lumaki po ako sa warehouse. Ang husay. Yung isa lumaki sa farm, yung isa lumaki sa warehouse. Ang galing. Wala kayong bahay. Kasi yung bahay na tinutulugan niyo. Yung abode, yung domicile, wala kayong gano'n. Isa sa farm, isa sa piggery, isa naman sa warehouse. The plot thickens, mga kotsero. Ibang level to. The plot thickens ba? So, abangan natin ang mga susunod na kabanata.